siya ng malakas. Ay, siya. Sobrang haba siya. Siguro mga 1 inch na ba? Haba? Din na. Alas 4 nga ng madaling araw nang tinawagan ako ng aking asawa na si Joanne na meron daw aksidenteng nangyari sa kanya. Nagising daw siya ng madaling araw para umihi. Kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay meron siya naapakan na bote na naging dahilan kung bakit kami napasugod ngayon sa emergency. Yun nga palang basag na bote na yun ay siguro aksidenteng nabasag ng pusa. Sobrang natakot nga ako dahil sumisirit talaga ang dugo sa kanyang paa na naisip ko na baka meron na tamaang ugat sa kanyang paa na naging dahilan ng sobrang pagdudugo nito. Alas 5 na nga ng umaga na nakarating kami dito sa Holy Family. Sa ganitong pagkakataon na nga ay dinaan na lang namin mag-asawa sa biro yung mga pangyayari para na rin mabawasan ang kaba sa aming dibdib. Ha? Takot ako. Huwag kang matakot. Natatakot ako sa Kasalanan mo yan. Natatakot ako sabihin. Baka nahiin. Hindi, ano lang yan. Lalagyan na lang chili. Saka dahon ng bayabas. Takot ako. May anesthesia naman yun. Takot ako. Hindi yan masakit. Para lang kinagat ng langgam. Yan lang. Ang sakit na nga eh. Ay, mawawala na yan. Tuturuan ka na ng ano yan. Pag po inano ko yung kuko ko, nasirit po siya kasi bali parang bubog po na. May anesthesia mo yung pag tinahe. Ha? Lalagyan nyo ng dahon ng bayabas. Lalanggasan nyo. Lalanggasan. Wawi ka naman. Wawi. Iihi lang eh. Biglang nandito na. Ako nang wakwak ka no? Dumisirit yung dugo kanina nang binuklat natin eh. Ano kahaba oh. Bakit nga eh. Ini-expect na may bubog doon sa daan. Hindi mo napansin ano mo lang no, nakakamulat, kakabangon mo lang eh. Parang pupungas-pungas ang nasa isip ko, iihi ako. Binuksan ko lang yung ilaw. Tapos yung ilaw doon medyo matagal nung bukas, diba? Naglakad na ako sa hallway habang hindi ko mabuksan yung ilaw. Okay lang po ba sa inyo mag-refer tayo sa surgeon? Oo. Papunta kayo sa clinic or kung dito kanya pupunta? Okay po. Okay lang po. Pero pinapatulungan ka na rin po yung box na anti-tetanus na tetanus. Akala po niya sa operating room. Ano ko may tutorok? Anti-tetanus toxin. Tapos pinapalalas. Okay lang, picture lang po. Sige. Alam mo, Alam ko sa major operation. alam mo, operating room ka ha. Ano ka mga anak? Okay. Lalamig ka? Pupot. Para dyan yan sa mga pasyente. Ayoko. Pang ano yan, pantalokbo. Parang gano'n pantalokbo. Pinuntahan na nga ako kanina nung ano. Through the years. Through the years. Ay, pagtatalokbukan mo pa ako. Para dyan yung kumot na yan. Kumot mo, tapos tabay talokbo. Nangyaya ka talaga. At ito na nga dumating na nga yung doktor na magtatahi ng sugat ni Joanne. At ito na nga tinuturokan na siya ng pangpamanhid or anesthesia. At maya maya uumpisa na rin ang pag-close ng sugat ni Joanne. Kaya nilapitan ko siya kasi alam ko kabado na siya. Yun, ang tapang mo, tinutingnan mo. Hindi ko kaya. Tingnan. Kaso nakita ko dun sa salamin. Diba? Oo. Oo nga, ba?
Agad ito. Sabi ko, ako hindi ko tinitignan pag gano'n ko. Kita ko pala. Ay, pagka sabi sa'yo. Kaya pala nasirit yung ano. Kanina na. Mating na. Hindi po. Wala, manhid na. Ano na agad yung pinaro. Ano na, pero lang ako yung ganito. Rachel Sesame. Ma'am, success po ang operation. Lalaki po ang anak ko. Walang yaka. Ano? Okay na. Okay na. Tahi na. 6 ang tahi. Lesson. Pagbuhay ng ilaw. Pagpupunta ng CR. Tumingin sa daan. Bago pumasok ng CR. Ay, nako. Naka-anim na tahi siya sa paa kasi nabubugo yung paa niya. Yes. Naka-anim na tahi si Boy sa paa. Susunod, ingat-ingat na ba? Oo, doble ingat, no? Titingin muna sa dinadaanan. Kasi kagigising ko lang eh. Parang ano, pupungas-mungas pa ako. Hindi ko na nakita na meron palang basag na bote doon. Sakto naman, natapaan ko talaga. Saktong-sakto doon sa nakatayong kalahating bote. Sumakto doon yung paa ko. Ang bilis ng pangyayari eh. Naglalakad lang ako. Pagtingin ko, nagtutuluan na yung dugo sa paa ko. Taranta ako. Buti naman at may nag-assist. Ang bait dito. Sa Holy Family.